Liwanag, kapayapaan, pag-ibig, yan ang mga katangian ng Kapaskuhan. Pero paano kaya kung malaman natin ang pagdiriwang na ito ay may madilim na ugat na matatawag talagang pagano, pagan? Itutuloy pa rin kaya natin? Mamimigay pa rin ba tayo ng regalo kung malaman natin ang petsang ito, halimbawa, ay nagbibigay ng parangal sa Romanong Diyos na si Saturn at ang kanyang pagdiriwang na Saturnalia ay markado ng kalabisan pagdating sa pagkain, pagdating sa kalasingan at mga sigaw ng nais ng katawan. Maglalagay pa rin ba tayo ng mga parol at Christmas tree kung malaman natin na sa tradisyon ng mga North Germanic tribes, ang pagdiriwang na ito ay may kasamang mga animal sacrifice? Dahil ang paganong taglamig na paggunita na kailangan ng maraming madidilim na ritual. At syempre may kinalaman dyan ang elemento ng kamatayan. Dahil sa taglamig, bahagi yan ng siklo ng buhay at kamatayan. Pero teka muna, Paskong Pasko, bakit ba pinag-uusapan natin to? Bakit hindi? Sa araw na ito, mga kapatid, Biyernes po ng Kababalaghan, ay hatid natin ang isang kwento tungkol sa isang simbolo ng Pasko na imbis na ligaya at liwanag, ang dala ay naghatid ng takot at kamatayan sa mga mamamayan ng isang liblib na lalawigan. Natin na pong simulan ang kwentong sinulat po ni Vincent Manrique. Ito na po ang Korona ng Dilim. Nanay, ano po ba yung binabasa mo? Kanina ka pa po nakatingin dyan sa papel na nakapaskil sa pader ng munisipyo Jake, anak, may contest kasi. Pagandahan gumawa ng Christmas decor. Parang gusto kong sumali. Gagawa ko ng Christmas wreath. Ano po ba yung wreath, nanay? Alam mo yun, Jake, katulad ng mga ginagawa ko na maraming umorder sa atin. Yung po ba yung pangdekorasyong pampasko na pabilog at maraming sanga at prutas o di naman kaya yung mga bulaklak? Oo, yun nga, Jake. Wreath palang tawag doon, nanay. Oo, Christmas wreath kasi gagamiting pangdekorasyon sa Pasko. Sige po, nanay. Sumali ka po. Sigurado mananalo ka dyan. Ikaw pa po ba? Napakagaling gumawa ng wreath ng nanay ko. Naku, binola mo pa ako, Jake. Kahit kailan bulero kang bata. Hindi po. Bilib lang po talaga ako sa galing mo, nanay. Sige, sasali ako pero kahit hindi ako manalo, okay lang. Yay! Sasali si nanay sa contest! Hoy, bago kayo rito, ano? Nanay, Momo! Jake, hindi siya Momo. Mamang pasensya na po kayo sa anak ko ha. Nagulat lang siya sa biglang pagdating nyo. At opo, bago lang po kami rito, wala pang isang buwan mula nung lumipat kami rito sa San Nicolas. Anong pangalan nyo? Ako po si Ella, ito naman ang anak kong si Jake. Ella. Jake. Ako naman si Gaston. Ako ang tagawalis dito sa bayan. Kaya pala nung isang araw, maaga pa lang nakita ko na kayong naglilinis sa paligid ng munisipyo. Ikinagagalak po namin kayong makilala, Mang Gaston. Ako rin. Sige, alis na ako. Maglilinis pa ako doon sa palengke. Nakakatakot naman siya, nanay. Ang laki niyang tao. Tapos puro balbas ang mukha niya. Ang gulo pa ng buhok niya, parang hindi naliligo. Napakapintasero mo naman. Mukha namang mabait si Mang Gaston. Kita mo nga't maayos namang nakipag-usap sa atin. Basta, natatakot pa rin po ako sa kanya, nanay. Jake, pakikuha nga yung listahan ko ng mga umorder ng wreath. May idadagdag lang ako. Ito po, nanay.
Ang dami niyo po talagang mga suki. Oo nga eh. Kahit na kalilipat lang natin dito, marami nang umu-order at nagpapaayos ng mga bulaklak. Kung sa bagay, bihira din kasi ang mga gumagawa ng flower arrangement sa bayang ito. Kaya swerte ang paglipat natin dito. Hindi tayo mahihirapang humanap ng mga kliyente. Baka pagtagal po, yayaman na tayo. Naku, di lang anghel ka sana, Jake. Kasi pag nangyari yon, ikaw rin naman ang makikinabang kasi ikaw ang anak ko. Tutulungan kita, nanay, para mas mabilis po tayong yumaman. Ay, Jake, may kumakatok. Pakibuksan mo naman yung pinto. Sige po, nanay. Sino pong hinahanap nyo? Nandyan ba ang nanay mo? Opo, nasa loob po. Sino po kayo? Jake, sino ang kumatok? Sino daw po kayo? Pakisabi si Aling Teresing. Nanay, si Aling Teresing daw po siya. Papasukin mo, anak! Pasok po kayo, Aling Teresing. Ay, magandang umaga sa'yo. Magpapaayos sana ako ng mga bulaklak na gagamitin sa simbahan. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya na, ha? Alam ko kasi na bagong lipat lang kayo rito ng anak mo. Pumunta ako sa flower shop mo sa labas nitong bahay. Kaso sarado kaya dumiretso na ako rito. Ako po si Ella. Jake naman ang pangalan ng makulit na batang nagbukas sa inyo ng pinto. Galing po kasi kami ni Jake sa bayan, kaya isinara ko muna yung flower shop. Kararating lang namin kaya hindi ko pa po nabubuksan ulit. Ayun na nga, Ella. Alam kong marami kang kliyente ngayon. Maa-accommodate mo ba ang mga bulaklak para sa simbahan? Sige po, Aling Teresing. Magagawa naman yan. Kailan po ba kailangan? Sa besperas ng Pasko sana. Sige po, kaya po. Naku, maraming salamat, Ella. Ito ang listahan ng mga kailangang bulaklak. Nilista ko na para hindi ko makalimutan. Akin na po, ako nang bahala rito. Nandyan na rin ang cellphone number ng simbahan. Kapag may gusto kang itanong, mag-text ka lang dyan o tumawag. Opo, gagawin ko yan. Maraming salamat, Aling Teresing, ha? Ay, salamat din. Aalis na ako. Aba, bakit kaya bigla na lang ang pagbuhos ng ulan napakainit kaninang tanghali hanggang hapon. Parang bagyo na sa lakas ng ulan to Mabuti na lang at tulog na si Jake kung nagkataon natatakot na naman siya kapag kumulog at kumidlat. Mapuntahan nga muna ang flower shop ko at baka pinasok na ng tubig ang loob. Ay, Diyos ko! Bakit parang nilubyo na to? Sobrang lakas ng ulan at hangin! Nanay! Nanay! Nasaan ka po? Jake, nandito lang ako sa pinto. Papunta na ako dyan! Nanay, bilisan mo! Nanay, bilisan mo po! Oh, Jake, anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Natakot ka ba sa kulog at kidlat? Nagising po ako sa kulog at kidlat, nanay. Pero hindi po ako doon natakot. Kung hindi ka sa kulog at kidlat natakot, saan ka natakot? Sa mga anino po, nanay. Ang dami po mga anino na gumagalaw. Ha? Paanong aninong gumagalaw? Baka naman anino lang ng kurtina. Ang lakas kasi ng hangin kaya gagalaw talaga ang kurtina. At syempre, pati anino nun gagalaw rin. Hindi po kortina, nanay. Korting tao po yung mga anino. Korting tao po. Ay, mabuti at huminto na ang ulan. Kalmado na rin ang hangin. Pero ang daming kalat na mga putol sa sanga ng mga puno at nalaglag ng mga dahon. Sa lakas ng ulan at ng hangin kagabi, hindi na ako magtataka kung may nabuwal na puno. Nanay, ano po kaya yung mga aninong nakita ko kagabi? Jake, anak, kalimutan mo na yon. Baka nananaginip ka lang. Tapos saktong nagising ka kaya akala mo totoong nakakita ka ng mga anino. Ganun po ba yun, nanay? Oo, ganun nga yun. Kaya kalimutan mo na, ha? Huwag mo nang paulit-ulit na itanong o ikwento. Kahit kanino. Opo, nanay. Siya nga pala, magde-deliver ako ng mga wreath sa mga umorder. Sasama ka ba o gusto mong dumito na lang muna para may bantay din sa bahay? Susama po ako, nanay. Baka po kasi makakita ulit ako ng mga anino. Jake! Ano bang sinabi ko? Sorry po, nanay. Nakalimutan ko po. Magbihis ka na para makalakad na tayo.
Maglalakad lang po ba tayo, nanay? Oo, kasi 3 itong i-deliver natin at halos magkakatabi lang naman ang mga bahay nila. At saka maaga pa naman. Hindi naman mainit ang sikat ng araw kaya okay lang na maglakad. Nakita ko po sa bahay, marami pang wreath. Kailan po natin i-deliver yung mga yun? Bukas siguro. Nanay, nandito na tayo sa plaza. Tingnan mo po, di ba wreath po yun? Pero mas maganda pa rin ang mga wreath na dala natin. Sana sa'yo na lang nila pinagawa, nanay. Oo nga, no? Halika nga, tingnan natin. Nanay, sino kayo nagsabit niyan dyan? Baka mga empleyado sa munisipyo. Maganda po ba para sa inyo? Gawa sa mga sanga at napapalibutan ng mga bunga na kulay pula, parang hindi bagay sa makukulay na ilaw at mga palamuti sa paligid. Teka, titingnan kong mabuti, ha? Abutin mo po, nanay. Sige, ito. Hahawakan ko na. Ay! Ang lamig! Ay, Diyos ko! Ano yun? Nanay, bakit po? Ano pong nangyari sa inyo? Wala ka bang narinig? Na ano po? Parang may bumulong. Wala naman po. May narinig po ba kayo? Wala naman. Halika na. Mag-deliver na tayo ng wreath. Baka kanina pa tayo hinihintay ng may-ari ng mga to. Oo nga po, nanay, para makauwi na rin tayo. Aling Teresing, nagpunta ko rito para ipakita ang sample arrangement na ginawa ko sa mga bulaklak. Gusto ko sanang itanong kung okay na sa'yo yung ganitong ayos o baka naman may gusto kang ipabago. Naku, Ella! Pagkagaganda naman ang ayos mo sa mga bulaklak na ito. Napakahusay! Okay na okay ito. Magugustuhan ito tiyak ng mga tao at maging ni Father. Ay naku, salamat naman po at nagustuhan nyo. Kinakabahan pa nga ako kanina at baka hindi ko makuha ang ayos ng bulaklak na gusto ninyo eh. Salamat talaga, Aling Teresing, ha? Aalis na po ako. Aling Teresing, bakit po kinakalimbang ang kampana ng simbahan? May misa po ba? Wala. Hudyat yan para ipaalam sa mga taong bayan na may isang residente na nawawala. Nawawala? Sino po? Hindi ko alam kung kilala mo siya. Si Gaston, yung street sweeper. Kilala ko po siya. Diyos ko, anong nangyari kay Mang Gaston? Huli siyang nakita kagabi sa plaza. Tapos ngayong umaga, hindi siya lumabas para magwalis. Pinuntahan siya sa bahay niya dahil baka may sakit. Pero wala siya ron. Walang makapagsabi kung nasa na siya. Naku, nakakatakot naman yun. Siya, sige na Ella, umuwi ka na. Wala pa namang kasama ang anak mo dun sa bahay niyo. Opo, Aling Teresing, sige po. Ano po nangyari, nanay? Nawawala si Mang Gaston, hindi nila makita. Walang makapagsabi kung nasan siya o kung saan siya nagpunta. Bakit kaya parang ang dami namang nangyayari hindi maipaliwanag sa lugar na to? Basta mag-iingat na lang tayo. Huwag kang pupunta kahit saan na hindi mo ako kasama. Nagkakaintindihan ba tayo, Jake? Opo, nanay. Wala rin naman po akong pupuntahan dito eh. Hindi ko naman kilala yung mga taga rito. Ikaw na munang magbantay sa flower shop at magluluto lang ako ng tanghalian natin. Sige po, nanay. Nakakainip naman dito. Wala namang bumibili o magpapaayos ng bulaklak. Ano kaya pwede kong gawin dito? Teka, ano yun? Dalawang anino? Naglalakad ng mga anino pero walang tao? Nanay! 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 Tulong! Nanay! Anak! Ano nangyayari sa'yo, Jake? Nanay! Nanay! Ano ang nangyari, Jake? Sabihin mo! May anino po ako nakita, nanay. Kitang-kita ko po. Naglalakad yung dalawang anino. Magandang tanghali po. Ay, anino! Ano pong anino? Pasensya na po. May ikinukwento lang ang anak ko. Ano pong kailangan nyo? Bibili po sana ako ng mga bulaklak panlagay sa vase. Marami po kaming magagandang bulaklak dito. Alin po ba ang gusto nyo? 2 dosenang red roses at 1 dosenang yellow tulips.
Saglit lang sir ha, ibabalot ko lang para hindi agad malanta. Nirekomenda kayo sa akin ni Aling Teresing. Sabi niya, dito raw nagpapaayos ng bulaklak para sa simbahan. Naku, maraming salamat sir sa pagbili niyo rito ng mga bulaklak. Saan niyo po ito ilalagay? Sa bahay po ba? Hindi. Sa opisina. Doon sa Municipal Library. Doon ako nagtatrabaho. Alex nga pala ang pangalan ko. Ako naman po si Ella, tapos ito si Jake, anak ko. Ano pong trabaho niyo sa library? Historiador ako. O mananalaysay. Ano po yun? Jake, tama na yan. Nakakaya kay sir, oh. Tinatanong mo pa ng mga ganyan. Sir Alex, ito na po yung mga bulaklak. Pasensya ka na sa anak ko, at napakakulit talaga niya. Naku, salamat Ella. Magkano pala to? Bale, 4,000, sir. Ito ang bayad. Maraming salamat. Matulog ka na, Jake. Tama na yung paglalaro. Gabi na. Iligpit mo na yung kotse-kotsehan mo. Nanay, O, bakit? bakit po kaya ako nakakita ng mga anino pero walang tao? Ay, naku. Ano bang sabi ko sa'yo? Sabi ko, kalimutan mo nang tungkol sa mga anino na yan. Nanay, iba naman po ito dun sa dating mga anino. Kanina ko lang po nakita yung mga to. 2 anino lang. Baka anino lang ni Sir Alex sa nakita mo. Masyado lang malawak ang imahinasyon mo, kaya kung saan-saan agad nakarating ang kwento. Bakit po 2 lang nakita kong anino? Posible yon anak, kapag natatamaan ng liwanag ang tao o anumang bagay sa mahigit sa isang direksyon, pwedeng maging 2 o higit pa ang kanyang anino. Halika, matulog ka na. Tama ng mga tanong na yan. Good night po, Nanay. Good night, anak ko. Matulog ka ng mahimbing. Kapapasok ko lang, may masamang balita na naman sumalubong sa akin. May nawawala na naman 2 residente ng San Nicolas. Di pa nga nakikita si Mang Gaston. May sumunod na kaagad sa kanya. Sana nga kaya mga nawawalang residente ng bayang ito. Hello? Aling Teresing, napatawag po kayo. May kailangan sana ako sa'yo, Alex. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin. Ano po ba yun? Hindi ba may naikwento ka sa akin dati tungkol sa nilalaman ng isang journal na pag-aari ng unang naging mayor ng San Nicolas? Opo. Bakit naman po, Aling Teresing? May kopya ka pa ba nun? Teka, sandali. Hanapin ko lang po O sige, sabihan mo ako kapag nakita mo na. Bye! Bakit kaya hinahanap yun ni Aling Teresing? Makapagtrabaho na nga muna. Nanay, yan po ba yung wreath na nakita natin dati? Oo, anak. Yan nga yun. Bakit po parang lumaki na ang wreath? Tingnan niyo po, Nanay. Naisip ko nga rin yan, Jake. Ang mga bunga, mas malalaki na ngayon at titigan mo mabuti. Parang pusong tumitibok ang kulay pulang mga bunga. Ang mga sanga rin nito gumagalaw na parang may buhay. At yun na, mas malaki na ang wreath ngayon kesa nung una natin itong nakita. Bakit po nagkakaganon, Nanay? Ano pong nangyari? Ewan ko, Jake. Hindi ko rin alam. Pero interesado akong alamin kung saan nanggaling ang wreath na yan. May kutob kasi ako na may kinalaman ng wreath na yan sa pagkawala ni Mang Gaston eh. At balitang-balita na rin na may ibang residente pa ang nawawala. Halika na nga, pumunta na tayo sa simbahan. Ella, mabuti at pumunta ka rito. Ako na sanang pupunta sa inyo. Naku, pasensya na po, Aling Teresing. Ito po, dala ko na yung mga in-order ng bulaklak. Hindi lang kami agad nakapunta rito dahil napadaan kami sa plaza. Hindi naman yung mga bulaklak ang kailangan ko sa'yo. Kaya kita gustong makausap ay para humingi ng tulong sa'yo dahil ikaw ay gumagawa ng wreath. Ano po? Paano po ako makakatulong? Nasabi mo kanina na napadaan kayo sa plaza. Alam ko kung bakit. Ano po? Dahil sa wreath na nakasabit sa plaza, hindi ba? Napansin mo na rin ang mga pagbabago sa wreath na yon.
Alam niyo na rin po pala, Aling Teresing. Nagtataka nga kami ni Jake kung bakit ang daming pagbabago sa wreath na yun eh. Mga pagbabagong kung iisiping mabuti. Nakakatakot. Bakit ka po natatakot, Nanay? Jake, hindi maganda ang sumasali ang bata sa usapan ng mga matatanda. Sorry po. Nagkausap na kami ni Alex. Hinihingi ko sa kanyang kopya ng journal. Alex? Journal? Si Alex sa Municipal Library. Ah, opo, nakilala ko na po siya. May kopya si Alex ng journal kung saan nakadetalye ang tungkol sa wreath na nakasabit sa plaza. Well, hindi ako sigurado kung yun ang nabanggit sa journal ng pinakaunang mayor ng bayang ito. Nabasa niyo na po ba ng buo yung journal? Hindi pa, Ella. Pero nung unang ipinakita sa akin ni Alex ang journal na yon, binuklat ko yon at sandaling binasa. At sigurado ako na may nabasa ko ron na tungkol sa isang wreath na isinumpa. Isinumpang wreath? Kung yung wreath na nasa plaza nga ang wreath na isinumpa na nabanggit sa journal, kailangang mahanap ang journal para mabasa natin ang dapat gawin para maidispatcha ang isinumpang wreath na yon. Tama ka, Aling Teresing. Dahil malakas ang kutob ko, ang wreath na yan din ang may kagagawa ng pagkawala ng mga residente ng San Nicolas. Makakaasa kayo sa tulong ko, Aling Teresing. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya dahil ayoko rin naman na magpatuloy ang pagkawala ng mga residente dito sa bayan ng San Nicolas. Kung hindi siya mapipigilan, baka isang araw ako na o ang anak ko ang biglang mawala sa bayang ito. Aling Teresing, Ella, napasugod kayo. Alex, nakausap ko na si Ella tungkol sa journal na hinahanap ko sa'yo. Nakita mo na ba? Yun na nga po ang sunod kong sasabihin. Nahanap ko na po ang journal. Ito po. Tatawagan na nga po sana kita para sabihin sa'yo. Ayan ang journal, Ella. Basahin mo. May nakalagay dito tungkol sa kwento ng isang madilim na Pasko. Maraming taon na ang nakalipas. Nakalagay din dito ang kwento tungkol sa isang balo na itinakwil ng bayan dahil sa bintang na isa siyang mangkukulam. Hindi yun basta bintang lang. Matagal kong inaral ang laman ng journal na yan at base sa analysis ko, para sa akin, totoong mangkukulam ang balong itinakwil ng bayan. Paano mo nasabi, Alex? Aling Teresing, hindi makagagawa ng isinumpang wreath ang balo kung wala siyang karunungang itim. Karunungang itim na ginagamit ng mga mangkukulam. Tama. Ganon din ang pag-aanalisa ko sa nakasulat sa journal. At ngayon nga, lumitaw ang wreath sa bayang ito dahil dito mismo nangyari ang mga nakasulat sa journal. Sa plaza pa lang ay iba na ang pakiramdam ko sa wreath. Para itong may sariling buhay. Nagsisimula ng maghigante ang balong si De La Hira. At ngayon ay sigurado na ako na may kinalaman nga ang wreath na nakasabit sa plaza sa pagkawala ng mga residente ng bayan na ito. Maaari ko bang hiramin muna ang journal na to para mabasa ko ng buo sa bahay? Sige lang, Ella. Natutuwa ako na handa kang tumulong sa paglutas ng misteryo ng isinumpang wreath kahit na bagong lipat ka pa lang sa bayang ito. Kailangan, Alex. Kailangan kumilos agad tayo bago pa lalong madagdagan ang bilang ng mga taong nawawala. Bago pa mas may mangyaring mas malala. Nanay, hindi ka pa po ba matutulog? Inaantok na po ako eh. Mauna ka nang matulog, Jake. Tatapusin ko lang ang pagbabasa nitong journal. Importante to. Nanay, lalabanan mo po ba ang mangkukulam? Kung kinakailangan, para sa kaligtasan natin at ng iba pang mga nakatira dito sa bayan ng San Nicolas. Gusto ko rin pong lumaban, Nanay. Tutulungan kita. Naku, Jake, hindi pwede. Napakabata mo pa. Ayokong mapahamak ka, anak. Ako na lang. Huwag mong gagawin yan! Huwag ang anak ko! Si Jake! Kung ayaw mong si Jake ang kunin ko,
Eh di ikaw na lang. Halika rito. Hindi! Subukan mo kung kaya mo akong habulin. Tatakbo ko. Kailangan tumakbo ko na mabilis. Hindi mo ko matatakasan. Kahit saan ka magpunta, naroon din ako. Tapos na ang makasamaan ng mga tao sa akin. Ako naman ang magpaparanas ng kasamaan ko sa kanila. Sa inyong lahat. Kasama ka at isasama ko na rin ang anak mo. Hindi mo makukuha ang anak ko. Lalabanan kita, Dilahira. Kapag idinamay mo ang anak ko, hindi ako matatakot na makipagpatayan sa'yo. Ano ang magagawa ng isang mortal na kagaya mo sa lakas ng kapangyarihan ko? Marami, Dilahira. At hindi mo na kailangan malaman pa para hindi mo mapaghandaan. Makikita mo na lang kapag ginamit ko na sa'yo. Talagang gusto mo akong patawanin, no? Hindi mo ako kilala, babae. Hindi mo alam kung gaano kalupit si Dilahira. Ako ang mangkukulam sa tatapos sa buhay niyong lahat. Ang dami mong daldal, Dilahira. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Ipakita mo kung talaga makapangyarihan ka. Ilabas mo lahat ng tapang mo, bruha! Hindi ako makakapayag na tratuhin mo ako ng ganyan, babae. Ang ginawa mo ay isang malaking kabastusan sa aking pangalan. Ako, ang makapangyarihang si Dilahira ay hindi magpapatalo lang sa isang mahinang mortal. Ang daldal mo! Puro ka ng satsat! Matitikman mo ang lupit ko. Hindi mo matatakasan ang pag-iiganti ni Dilahira! Napakasamang panaginip nun. Alex, natapos ko nang basahin ang journal. Alam ko na ang buong kwento ng balong si Dilahira. Mabuti kung ganon. Alam mo bang may mga taong nawawala na naman? Tumadami na sila, Ella. At hindi natin alam kung buhay pa ba sila o hindi na. Hindi natin sigurado kung maisasalba pa ba natin sila. Walang bakas ang kanilang pagkawala. Umasa na lang tayo na nawala lang sila pero hindi pa naman sila pinapatay ng isinumpang wreath. Pero paano kung kinain na pala sila ng wreath? Di ba lumaki ang wreath mula sa dati nitong itsura? At parang pusong tumitibok ang mga bungang kulay pula. Tama ka, Alex. Posible talaga na tinapos na ng wreath ang kanilang mga buhay. Isa pa pala, may mga residente na nakakita ng mga anino sa kanilang mga bahay. Anino? Alex, si Jake, nakakita rin siya ng mga anino. Anino lang, walang tao. Ano kayang ibig sabihin ng mga aninong yon? Hindi pa natin alam sa ngayon. Isa yan sa mga bagay na kailangan natin malaman. Pero posible ang mga anino ay kasabwat ng isinumpang wreath. O posible rin na ang mga anino ay ang mga naging biktima ng wreath o ang gumawa mismo ng wreath. Ang balo na si Dilahira. Ano ang gusto niyong malaman? Sasagot ako sa abot ng aking makakaya. Aling Teresing, ang mga residente ay nakakita ng mga anino sa kanilang mga bahay. Maging ang anak ni Ella na si Jake ay nakakakita rin. May naisip ka ba kung ano o sino ang mga aninong ito? Naisip namin na baka mga naging biktima rin ng wreath ang mga aninong yon o kaya naman kakampi ng wreath. Ang lugar natin ay binalot na ng takot mula nang dumating sa plaza ang wreath na yan, na mas lalo pang nadagdagan ng magsimulang mawala ang mga residente. Maaaring ang mga sinasabi ninyong mga anino ay mga ilusyon na likha ng wreath mismo para lalong takutin ang mga taga rito. Maaaring tama ka. Dahil wala pa naman tayong nababalitaan na may ginawang masama o may sinakta ng mga aninong yon. Marahil nga ay mga ilusyon lamang sila. Kung ganoon, tama bang isipin natin na walang gagawing masama sa atin ng mga anino? Natatakot kasi ako para kay Jake dahil nakakakita siya ng mga anino. Kung kaaway sila, baka anumang oras ay sakta nila ang anak ko. Ay, Diyos ko, kailangan ko nang umuwi. Walang kasama si Jake sa bahay. Nanay, ba't ang tagal mo naman po?
Kanina pa kita hinihintay. Dapat pala sumama na lang ako sa'yo. Anak, kumusta ka? Wala naman bang masamang nangyari dito habang wala ako? Wala naman po, nanay. Bakit po? Wala ka nakitang mga anino kagaya ng dati? Wala po, nanay. Hindi po ba sabi mo kalimutan ko na yung mga yun? Kaya hindi ko na naiisip. Bakit po, nanay? Ano pong iniisip mo? Wala anak. Basta mag-iingat ka lagi. Lagi naman po ako nag-iingat. Pero bakit po kaya ganun? Kung kailan magpapasko, saka may mga nangyayaring mga ganito sa lugar na to. Hindi ko pa alam kung papaano kita sasagutin, Jake. Pareho lang tayong bagong salta sa lugar na to. Hindi naman natin inakala na ganito pala ang madadatnan natin dito. Opo, nanay. Nakakatakot pala dito. Nakakatakot, oo. Pero sa kabila ng mga ganyang alalahanin, mas gugustuhin ko pa rin tumulong para masolusyonan ang problema kesa manatiling nakatunganga at maghintay lang na umayos ang sitwasyon. Nanay, matutulog na po ako. Ikaw po ba? Ayaw mo pang matulog? Mauna ka na, Jake. Kailangan ko pang tapusin ang pag-aayos nitong mga order na wreath. I-deliver ko to bukas ng umaga. Nakaugalian na pala ng mga taga rito na magsabit ng Christmas wreath tuwing Pasko. Ayoko na ng ganyan, nanay. Baka matulad lang yan dun sa wreath na nasa plaza. Nakakatakot ang itsura. Lumalaki pa. Oh, tama ng pag-iisip ng mga nakakatakot na bagay. Baka mapanaginipan mo pa. Sige po, nanay. Matutulog na po ako talaga. Oh, good night, anak. Good night din po. Ano ba yung umuuga? Aba, umuuga nga ang kama. Jake! Jake! Gising! Nanay, bakit po? Nanay, umuuga. Umuuga po ang kama. Kumalma ka lang, Jake. Jake, huwag ka matakot. Yun na naman, ganyan din yung bulong na narinig ko dati. Kung sino ka man, tumigil ka. Lumayas ka sa bahay na to. Wala kang magagawa para pigilan ako. Gagawin ko lahat para maputol ang sumpa. Tigilan mo na ako at ang bayan ng San Nicolas! Nanay, sino pong sinisigawan mo? Anak, pasensya ka na. Hindi ikaw ang sinisigawan ko. Alam ko naman po na hindi ako, nanay. Hindi na po umuuga ang kama. Ano po bang nangyari? Bakit umuuga ang igaan natin kanina? Baka nagagalit ang mangkukulam, Jake. Baka ayaw niyang nangingialam ako sa mga plano niya. Alex, sabi sa journal, kapag nakita ng sumpa ang sarili, saka lamang ito mawawasak. Yan ay isang bugtong na kailangan natin malaman ng sagot. Naniniwala ko makatutulong yan sa gagawin natin paglaban sa isinumpang wreath. Pero ano kaya ang ibig sabihin nito? Mag-isip tayo. Paano nga ba makikita ng sumpa ang sarili niya? Wala namang mata ang isang sumpa. Siguro may ibig sabihin to na mas malalim. Hindi literal. Tingnan mo tong kasunod na page. May nabanggit tungkol sa kadiliman at pagharap. Sa tingin mo ba ito na ang koneksyon? Posible. Pero parang hindi ko pa rin maintindihan. Parang napakahirap naman gawin yan. Bakit parang gusto nilang manatili ang sumpa magpakailanman? Mahirap talaga pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan magawa natin to at magtagumpay tayo para sa mga residente ng bayang ito. Tama ka, Alex. Pero saan nga tayo magsisimula? Wala pa rin tayong nakukuhang konkretong sagot. Mahahanap din natin yan. Pagtutulungan natin. Sana nga, Alex. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo makatatagal. Ang mahalaga hindi tayo sumusuko. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga taga rito sa San Nicolas. Nawawala na ako ng pag-asa. Paano kung hindi natin malaman ang sagot? Hindi mangyayari yan. Hanggat buhay tayo, maghahanap tayo ng sagot. Aling Teresing, may nabasa kami sa journal tungkol sa Silver Mirror. May idea po ba kayo kung ano yun at kung para saan yun? Ang Silver Mirror. Matagal ko nang hindi naririnig ang tungkol doon. Isa yung mahiwagang salamin na nagpapakita ng totoong diwa ng isang bagay o nilalang. Totoo po ba yan?
Alam niyo po ba kung saan namin yan pwedeng mahanap? Mahirap ang inyong pinaplano. Ang salamin ay nasa mga guho ng bahay ng mangkukulam sa gitna ng kagubatan. Pero mag-ingat kayo. Hindi madali ang daan patungo roon. Kailangan po namin itong subukan. Wala nang ibang paraan para maalis ang sumpa. Kung ganon, dalhin ninyo ang mapang ito. Makakatulong ito sa inyo. Maraming salamat po, Aling Teresing. Pangako, babalik kami ng ligtas. Alex, patingin nga ng mapa. O ito, Mahirap ba ang daan dito, Aling Teresing? May dapat ba kaming asahan dito? Marami. Ang kagubatan ay puno ng lihim at lubhang delikado ang gagawin ninyong pagpunta roon. Pero ang pinakamalaki ninyong kalaban ay ang sarili ninyong takot. hindi kami matatakot. Kailangan namin gawin to sa lalong madaling panahon. Mabuti ang inyong loob, pero huwag niyong kalilimutang magdasal. Malaki ang maitutulong sa inyo ng pagdarasal. Gusto ko sana kayong samahan, pero hindi ko na kaya. Matanda na ako para sa malalayong lakaran. Maraming salamat, Aling Teresing. Napakalaki na po ng naitulong nyo. Hindi nyo na po kailangang sumuong sa mas malaking panganib para mas makatulong pa. Alis na po kami, Aling Teresing. Mag-iingat kayo. Sana'y makita ninyo ang inyong hinahanap. Nararamdaman mo ba yun? Parang may sumusunod sa atin. Kamatakot. Dalawa naman tayo rito. Basta, huwag kang hihiwalay sa akin. Mas matatagalan tayo pag isa sa atin ay naligaw. Alex, tingnan mo yun, oh. May broken signpost sa bandang unahan. Mukhang nakakatakot na babala. Babasahin ko lang. Pag pumasok, ang kaluluwa ng mangkukulam ay narito. Nakakatakot nga, pero kailangan nating magpatuloy. Sabi nga ni Aling Teresing, takot ang pinakamalaki nating kalaban. Tama ka dun. Pero mag-ingat na lang tayo. Hindi natin alam kung ano naghihintay sa atin sa masukal na kagubatan. Paano kung totoo ang babala? Baka hindi na tayo makabalik. Naiisip ko si Jake. Mabuti na lang at pumayag si Aling Teresing na iwanan ko muna sa kanya ang anak ko. Huwag tayo magpatalo sa takot. Nandito tayo para sa mga taga San Nicolas. Alex, nararamdaman ko. Parang masama ang hangin dito. Kapag may nakita kang kakaiba, sabihin mo kaagad sa akin ha. Sana hindi tayo magkamali, Alex. Ayoko may masamang mangyari. Walang mangyayaring masama. Basta magtiwala tayo sa isa't isa at sa Diyos. Tama ka. Basta mag-ingat tayong mabuti. Oh, teka sandali. Parang may ibang mga boses akong naririnig. Naririnig mo rin ba? Oo, parang galing sa mga puno. Lakasan mo ang loob mo, Ella. Nandito na tayo. Wala na tayong atrasan. Alex, ito na ba yun? Ang bahay ng mangkukulam? Oo, maging alerto ka, Ella. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob. Nakakatakot ang pakiramdam dito. Parang nanunuot ang malamig na hangin. Huwag ka matakot. Halika, pumasok na tayo. Alex, sigurado ka ba? Parang buhay ang mga guho. Nararamdaman ko parang alam ng mga guho na dadating tayo. Pinaghandaan nila yung pagdating natin, Alex. Wala na tayong atrasan, Ella. Magkasama tayong papasok at tatapusin natin ang ating nasimulan. Kapit lang. Ang dilim. Parang may mga nag-aabang na anino. Ito, gamitin natin itong dala kong flashlight. Ayan, medyo lumiwanag na. Mas madali tayong makakakilos dahil maliwanag na. Hanapin na natin ang salamin. Teka, Alex. May nakasulat sa pader. Ang magtatangka ay harapin ang sarili. O kaya'y manatili dito magpakailanman. Anong ibig sabihin yan, Alex? Baka pumapasok tayo sa isang malaking bitag. Hindi tayo pwedeng umatras. Hindi tayo atras, Ella. Tingnan mo. Parang may daan papunta sa basement. Sana tama ang desisyon natin. Dalawa tayong nandito, Ella. Kakayanin natin to. Sige, Alex. Susunod ako. Mag-iingat ka. Tignan natin kung saan tayo dadalhin ito. Hindi ko maintindihan.
Paano ang isang simpleng salamin ay magdadala ng susi para matapos ang ganito kalakas na sumpa? Dapat may mas malalim pa rito. Narinig mo ang sinabi ni Aling Teresing. Pinapakita ng salamin ang katotohanan. Wala nang maitatago. Kung makita natin to, malalaman natin kung ano ang hinaharap natin. Pero parang may kulang eh. Paano kung ang salamin mismong bitag? Wala na tayong oras para magtanong ng lahat ng mga bagay. Tumatakbo ang oras. Kailangan natin magtiwala sa mga pahiwatig na meron tayo. Pero bakit niya iniwan ang salamin dito? Itinago sa mga guho. Bakit hindi na lang ito winasa kung ganun kalakas at delikado? Baka hindi lang tungkol sa pagwasak ng sumpa. Baka kailangan niya maintindihan ito. Kailangan niya harapin ito. Kung makikita natin ito sa tunay nitong anyo, baka yun ang paraan para masira ang sumpa. Kung ganun, kailangan nating magpatuloy sa paghahanap. Dapat naririto ang salamin. Oo, maghahanap ako dito sa harap. Tumingin ka dun sa mga guho. Mag-iingat ka. Sige, hanapin na natin ang salamin, Alex. At tapusin na ang bangungot na ito. Alex! Alex, dito! Nakita ko ng silver mirror! Halika, bilis! Nasaan? Aba, yun nga! Yun nga, silver mirror. Ito na yun, Ella. Nararamdaman ko na. Magtatagumpay tayo! Magtatagumpay tayo! Kailangan bilisan na natin ang pagkilos. Isisilid ko muna sa bag ko ang silver mirror para maproteksyonan. Sige, halika. Lumabas na tayo sa guhong ito. Kailangan makabalik na agad tayo sa San Nicolas. Doon, sa plaza, kung nasaan ang sinumpang Christmas wreath. Oo, Alex. Bilisan na natin. Inabutan na tayo ng dilim, Ella. Nakakapagod. Pero hindi na tayo pwede magpahinga pa. Oo, Alex. Kailangan na nating tapusin ngayong gabi ang dapat tapusin. Halika. Puntahan na natin ang isinumpang Christmas wreath. Nandito na tayo, Ella. Sa tapat ng isinumpang Christmas wreath. Diyos ko, mas malaki na siya ngayon. Grabe ang inilaki niya. Alex, buhay nga siya. Buhay nga ang Christmas wreath. Alex, umato ka lang, Wreath. Ella, alerto ka! Hindi natin alam ang susunod niyang pagkilos. Alex, tingnan mo, Wreath. Isa na siyang dambuhalang halimaw. Isa na siyang napakalaking halimaw na marami sanga at matutulis na kuko. Anong klaseng nilika ito? Yanda mo, Silver Mirror, Ella! Humanda tayo! Ella! Gumagalaw ang mga bahaging na bahagi ng wreath. Papunta sa'yo, mga bahaging! Umiwas ka, Ella! Umiwas ka! Biniwan mo ako, halimaw! Biniwan mo ako! Alex! Tulong! Binubuhat ako ng halimaw! Inaangat niya ako! Alex! Mukhang bibitiwan ako ng halimaw kapag nadala na niya ako sa itaas! Balak niya ako ihulog tungo sa aking kamatayan! Ang Silver Mirror, Ella! Ilabas mo ang Silver Mirror! Paano ko ba makukuha sa bag ko ang silver mirror? Naiipit ang mga bagay ng mga braso ko! Ella! Ingatan mo ang bag! Baka mahulog! Diyos ko! Tulungan mo ako matalo ang halimaw na to! Nagtitiwala po ako sa inyong walang hanggang kapangyarihan! Patnubayan niyo po ako sa laban kong ito! Ella! Mag-iingat ka! Napakataas na ng kinalalagyan mo! Isang bitaw lang sa'yo ng halimaw na yan, siguradong mapapahamak ka! Alex! Hindi ko makuha ang silver mirror sa loob ng bag ko! Hindi ko kasi maigalaw ng maayos ang kamay ko na bumunubutan ng baging ng halimaw! Pilitin mo, Ella! Pilitin mong makuha ang Silver Mirror! Pilitin mo!
Bilis! Oo, eto na. Alisin ko ang mga bagay na nakapulupot sa katawan mo. Salamat, Alex. O yan, malaya ka na. Alex, tingnan mo. Unti-unti natutunaw ang wreath. Tapos na ang pag-aasik niya ng takot sa bayan ng San Nicolas. Sa wakas, magiging masaya na muli ang Pasko sa bayang ito. Sino ang mag-aakala ng ganito kasi ang pagdiriwang ay muntik nang hindi maganap. Mabuti na lang at na naigang liwanag sa kadiliman. At mas nakakamangha, bumalik na ang mga residenteng nawala. Buhay silang lahat. Ikinulong lang daw sila sa isang kuhong bahay. Nanay! Ang saya naman dito sa plaza! Ang daming palaro at saka mga pagkain! Basta huwag kang lalayo, ha? Hindi po! Basta huwag ka rin pong aalis dyan, ha? Hintayin niyo po akong bumalik! Oo, anak. Hindi kita iiwan kailanman. Palagi tayong magkasama at lagi kitang iingatan. Maraming salamat po, Nanay! Maligayang Pasko, anak.